Si Asek Aboy Paraiso, ang Deputy Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ng DICT, mga kapatid. Sa sandamakmak pa rin po at hindi matapos-tapos na modus. Tama. Ito yung tanong ni Manong Ted kanina. Kayo po ba'y nakakatanggap din? Mapa sa text man yan. Pero ngayon napansin ko, ang dami on Viber. Meron din sa Telegram. Hindi na lang basta simpleng text ito na nag-aalok nga po nitong mga trabaho, karamihan puro work from home. Tapos meron ding mga incentive pagka ginawa mo tong bagay na to. Nakakatanggap din po ba kayo niyan? Na nakikita daw po kayo kahit nasa bahay kayo, pero sa bandang dulo, ito po pala yung mga scam, 'di ba? Meron ngang kumalat nitong kamakailan, nag-viral po 'yan sa social media. Ang ginawa nung isang Pinoy, ni-reverse bait niya yung isang scammer. So ino-offeran mo ako ng trabaho, alam kong scammer ka. Tuturuan kita ng leksyon. Kunwaring offeran din kita ng trabaho. Kung marami nga kayong time, pwede niyong gawin 'yon. Pero para sa mga tulad natin, na diba, wala tayong masyadong time, nakakabuisit sa totoo lang makatanggap po ng mga ganyang klase ng mensahe. Araw-araw, na para bagang every time nakakatanggap ka niya, mapapaisip ka, anyari dun sa SIM card registration. At anong gagawin ng gobyerno at ginagawa ng gobyerno para mapatigil at masawata po itong mga scammers na ito. Kanina nga sa usapan namin ni Manong Ted, tinatanong niya ako, ano ba yun? Ano ba yung natatanggap ko na yun sa Viber? AI ba yun? Sabi yung ganun. Sabi ko, parang hindi yun AI. Mukhang totoong tao yan. Mukhang may sindikato sa likod niyan. Diba? Yung mga scammers na iyan. At kung sino mang sindikato yan, mahagilap kaya yan ng gobyerno. Mahanap kaya nila ang mga yan para po matigil ito pong panloloko nila sa mga kapatid natin dahil meron pa rin pong kumakagat sa mga ganyang klase po ng issue. Bukod pa dyan, napag-usapan din natin na kanina, ito pong mga fake bank and payment receipts. Nagkalat din daw po yan ngayon. May mga online sellers po ang nagpo-post na gamit nga po yung mga AI or artificial intelligence tools tulad ng ChatGPT, pwede ka nang magpagawa ng resibo sa bangko na parang totoo. Naku! Marami-raming issue yan. Unahin po natin yung sa mga scams na nagkalat ngayon sa Viber at iba pang app. Si Asek Aboy Paraiso, magandang umaga po. Good morning! Magandang umaga ho, DJ Chacha, Manong Ted. Maraming salamat po sa pag-imbita sa akin sa inyong programa. Thank you din po, Asek, for being on the show. Dito po muna tayo sa issue po nitong hanggang ngayon ay laganap pa rin po ng mga scams na natatanggap natin on Viber, Telegram, and other apps. Sa ngayon po ba, kumbaga nahanap na po ninyo dyan kung sino po bang nasa likod ng mga ito? Ito po ba'y sindikato? Ano po ba ito? Ito ay established na mga sindikato, DJ Chacha. Ito bunga nung ito yung mga bumibili ng mga numbers na nakukuha galing sa mga phishing activities ng pag nag-hack yung mga systems of government po natin. Ang nakakalangkot lang ho dito, most of these are contrary do sa findings ng iba. Karamihan dito sa sindikatong to gumagamit ng automated responses. So parang naka-prompt na yung mga sasabihin nila pag nag-reply ka. May pansin mo DJ Cha, pag sasagot ka, hindi eksakto yung isasagot niya kasi prompted na rin yun . So parang AI. automated to. Oo, automated to. These are syndicates operating across the country. Minsan ito ang plano natin ngayong kaka-take over natin sa CICC. Yung iba yung mga numbers dyan, if we can find and we can attribute na itong mga scammers na to ay nandito sa loob na bansa, yun yung gagawin natin. Pero based on our findings, minsan kasi dahil automated to, alam natin nasa ibang bansa rin itong mga to. So, dalawa yung posibilidad. It's either nandito po sila mismo sa bansa natin or pwedeng outside of the country. Pero meron na po bang nasa wata ang gobyerno na sinasabi nyo nga po, syndicates operating, halimbawa dito sa bansa natin, na ito po talaga ang ginagawa, kumbaga job scams para pumanloko ng mga Pinoy?
Unfortunately, wala pa ho. Pero yun ho, ang gagawin ho ng, again, since kaka-assume lang ho natin dito, DJ Chacha, hindi pa natin na i-implement to. Pero ito yung plan natin i-implement na actively, sasagutin natin itong mga texts na to. At usually naman kasi ang bottom line nito, pag ito yung mga scams na magpapadala ng pera, may payment gateway sa dulo nito. So doon natin i-try na hanapin, doon natin try i-link. Na meron naman nung ni-review ko yung assets saka yung capabilities ng CICC. Pero no tayong pan-trace even nung kung saan yung mga pera na to saka anong mga payment gateways ginagamit ng mga to. So ASEC, ang malinaw, since kauupo nyo nga lang po dyan sa CICC, ang klaro, wala pang nasasawata. So ibig sabihin, wala pa rin pong nakakasuhan, even local or foreign group syndicates na ginagawa po ito. Tama po. Wala pa. Sa records ho namin sa CICC, I don't know with the other law enforcement agencies. Oo. ASEC, yun nga po, ngayon na nandyan na po kayo ngayon sa CICC, ano pong plano ninyo to monitor and to track kung saan naglalagi po itong mga job scam groups na ito? Ito, two-pronged attack ang pinaplano nating implement. Unang-una ho, doon sa mahuhuli natin pag actively nag-do our nag-investigate ho tayo. So ang prompt nito kailangan may mag-text kasi pag halimbawa ikaw ang mag-text, napansin ho namin pag halimbawa sa akin nag-text tapos pag pina-text ba ako sa ibang telepono or sa Viber sa ibang telepono, hindi nagre-respond. So yun ang inaan namin we're getting numbers and devices para doon pumasok yung mga scam texts na to using OTTSO. So try natin na yung ginawa ko nung kababayan natin nung kinukwento niya sa umpisa na show i-debate natin sila. So tapos hanggang makuha natin, hanggang makakuha tayo ng lead, whether it's through their payment gateway or try natin ibangga doon sa numbers sa SIM card registration app. And then ma-attribute natin, mahuli natin. So that's what we'll do. And second, we build our database. Kung halimbawa naman po, hindi malaman natin na hindi taga dito sa ating bansa. We build our database and compare it to sa mga karatig bansa natin. And hopefully, through strong cooperation with our allies in other countries, we dismantle yung sindikatong to kasi again, mainam na rin kasi hindi lang Pilipino ang nabibiktima, hindi iba't ibang mga even bansa. Foreigners. Yes po. ASEC, wala pa po ba tayo dito sa Pilipinas ng gamit to track? I mean like kung saan computer or location yung mga scammers na ito? Meron po bang ganun? Meron na ho at yun ang palak natin na kung may mga I think iti-train lang talaga natin yung mga tao natin na gamitin ng tama yung mga gamit. So itong aparato na to na sinasabi ninyo that can track kung nasan yung location nitong mga scammers na to, meron na tayo dyan ngayon sa CICC? Meron na ho. Hindi ko lang babanggitin muna DJ Chacha yung mga pangalan. Pero the capability is there. I can assure you that. And then, yung mga gagamit po nito, o ginagamit na po ba ito sa ngayon? Oo. Iba lang yung orientation ng paano nila ginamit before. But this can be used to track down even these syndicates na dito sa mga job scams na to. And gaano po ba kadami yung tauhan po natin na kumbaga sasawata or magtatrack dito sa mga scammers na ito? Enough po ba yung tauhan nyo dyan sa CICC? And yung capability din po halimbawa to use yung aparato na yon na para matrack po sila kung nasaan ang location nila dito sa Pilipinas? Yun yung challenge, DJ Chacha. Medyo kulang pa. At ang pinaka-problema sa amin, DJ Chacha, hindi kami LEA, hindi kami law enforcement agency. So we started planning for this na nung 2 months ago pa lang, nung first council meeting, si Secretary Henry Aguda, being chairman of the CICC Council po, kinausap na ho yung mga iba't ibang partners natin na gumawa na ng talagang task force to joint memorandum circular para ho itong isa to sa tututukan natin yung online scams. 4 focus crimes ang
ang gusto natin tutukan sa CICC. Online scams, illegal online gambling, threats to our infrastructures, yung mga hacking natin, and yung fake news and troll farms. Pero kayo po, sa pag-assume nyo po dyan ngayon sa CICC, paano kala nyo, sir, para po matigil po itong sandamakmak na scams na natatanggap natin? Job scams. Pagdating talaga sa job scams, na medyo yan ang challenging. I'll be honest, lagi naman akong honest sa ating mga kababayan. Challenging siya kasi unang-una ginagamit yung mga platforms na hindi natin magamit yung SIM card registration. Kasi usually, nasa mga OTT siya, yung over-the-top services. Like you said, Viber, Telegram. At pag binangga mo to sa SIM card registration act natin, doon sa mga registry ng SIM card registration act natin, makikita mo yung mga numbers na to naka-block na or deactivated na. Pero dahil Viber at saka OTT sa mga ginagamit nila, even if these numbers are blocked na, dahil nakapag-register sila sa mga application na to prior to the SIM card registration act, dire-diretso pa rin na nagagamit yung mga numbers na to para sa pagsasagawa ng scam. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi tayo titigil eh. Kaya nga anong binanggit ko kanina, DJ Chacha, usually ang magigilid dyan yung number for the payment gateway. Doon sa, halimbawa, magpapadala ka ng pera. So, ititrain natin yung mga tao natin na tiyagaan hanggang they lead or that it leads to something that's actionable or traceable po. Tsaka siguro dagdagan din po yung manpower natin kasi kanina, Asek, sinasabi nyo nga po kulang din kayo sa tao to track ito pong mga job scammers na ito. So for the budget, do we have that this year para madagdagan po ito or even yung aparato na ginagamit natin, ito pong mga sindikato na ito? Well, I've ordered already the realignment of the budget. Ang problema pa lang po ngayon since Deputy Executive Director at walang Executive Director, I'm still talking to Malacanang and the Office of the Executive Secretary for the yung acting powers ng CICC. So I can sign for the procurement of both the tools and the manpower po. Oo. Asek, yun po bang sinasabi ninyo na device that can track the location itong mga scammers, mahal po ba ito? How much does it cost? Medyo curious lang ako. Hindi siya gaanong kamahal. Pero ang mas maganda ho dito, DJ Chacha, we talk to the telcos sila mismo ang gagamitin natin sana na kapartner pag halimbawa nagpasibina tayo sa korte na para makuha itong mga numbers na to. So, yun ang mas importante, yung cooperation, coordination with the telcos. And again, yung law enforcement agencies natin kasi sila lang may powers to subpoena the locations. Oo. At yun din po mismo kasi may Viber Philippines naman or Telegram Philippines, I don't know kung meron, para makipag-ugnayan kayo sa kanila, baka sila, they can also track kung sino-sino po ito. Ginawa na po ba ito ng CICC? Nako, DJ Chacha, yan yung unang-una nating, even with the ICT pa tayo, yan yung unang-una nating ginawa. Pero walang Viber Philippines, walang Telegram Philippines. Opo. Ayun lang ang problema. So, Asek, sandali lang po, klaruin ko lang. Ito ho bang inyong posisyon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center is over and above your being Asek sa DICT? Wala na ho. I ceased being the Assistant Secretary for Legal Affairs po ng DICT kahapon po. So when I assumed the role of Deputy Executive Director po ng CICC. Ayun, opo. So ngayon po talagang focus na po kayo dito sa CICC. Cybercrime na po. Opo. Ayan, okay. Para at least talagang dyan na kayo nakatutok. Sige po. Sir, dito po sa paggamit ng AI, kasi may panukala sa Kongreso na magkaroon ng AI Development Authority na to regulate itong paggamit nito. Ngayon po ba wala itong regulasyon as in anybody can use AI without informing the public? Opo. Wala po tayo regulation and I think most of the countries, even sa US po, walang regulation with AI. Medyo tiki-taki issue siya. Manong pwede, no? Kasi ang question kasi, ano yung i-regulate mo sa AI? Is it the tool itself? Is it the technology itself? Kasi most of us agree in the ICT community, dapat ang AI kasi tool lang siya. So dapat ang nire-regulate talaga is the use of AI. Okay, yung nga po. So, the use of AI, sa atin po wala pang regulasyon doon. Like, kung gagamit ka ng AI,
sa information dissemination, and then yung mga visuals doon AI generated, dapat meron kang advisory na ito ay AI generated. Wala pong ganon? Wala po. And then, even with other countries, bihira kang makakita ng regulation with AI po. Manong Ted. What do you think? Kailangan ho ba nun sa atin? Kasi, di ba, in the light nga po itong controversial na AI about the impeachment, no? At ilang pa hong mga napapanood ko rin kuminsan, napapaniwala ka, yung pala ay AI generated po. What do you think, sir? I think and I do subscribe to yung naniniwala ako do sa maraming opinion sa community ng mga ICT professionals na ang dapat parusahan or i-regulate nga yung paggamit ng AI sa paggawa ng mali. Threatening ngayon, halimbawa, yung nabanggit nyo, Manong Ted, yung paggamit sa impeachment ng mga fake videos or mga for mga deepfakes natin, ginagamitan ng AI. I-strengthen mo na pag halimbawa, ito na patunayan na gumamit ng AI or ng deepfakes, so papasok sa libel or papasok sa violation ng anti-cybercrime law, yun yung i-punish mo na criminally na kung ikaw nagpakalat ito, gumawa nito, papaparusahan ka. Or tapos, pag napatunayan na AI din na ginamit mo, mag-level up yung parusa mo. Okay, opo. Well, siguro po ito'y dapat pag-usapan ng ng masinsinan kung sakasakali yung binabanggit nyo na yung AI wala namang problema sa technology na yan, yung maling paggamit ikapo ninyo. Ano po? Director. Okay, sige. So, ito na lang po. Director, meron na ho ba kayong stand dito po sa Konektadong Pinoy Bill? Nung nasa DICT ako, we supported the Konektadong Pinoy Bill and it was certified a priority bill ng ating Pangulo. Pero ito hong naipasa na version nito, doon sa concern ng ilan, tungkol din po doon sa sa kawalan na po ng kapangyarihan perhaps ng NTC sa usapin po ng paggamit ito ng broadwidth ng mga ng mga frequency, at yung pong sinasabi din na na dahil dito may pagkakataon po na baka yung hindi mo nakilala itong mga papasok na new players ay yung privacy issue po ng ating mga may gagamit sa mga telcos na ito. May mga ganun hubang usapin dito? Meron nag-forward yung lalo-lalo yung association ng mga MNO, so yung mobile network operators natin, na yun din ang concern nila, and I think it's joined by the National Security Council na at least they support the bill. Yung may lang sila, may reservation lang sila about national security also na dahil tinanggal yung congressional franchise requirement, kailangan pala kasi yung mga safeguards to monitor, lalong-lalo na yung mga new players. Opo, sige po, siguro po the appropriate time pag-usapan din po ito. I'm sorry, it's bandwidth, no? Ito pong pagbibigay po ng bandwidth ng mga frequency sa mga telcos na papasok. Sige po, salamat po na marami. How do we call you now? Director? Dead ho, Manong Ted, yung Deputy Executive Director ko. Okay, opo. Meron pa kayong director mismo? Yun yung bakante, kaya nga we're asking for the acting powers sa Malacanang until the appointment of a permanent executive director po. Ayun. So ngayon po muna kayo, kumbaga parang acting kayo, executive director. Wala pa ho, yun nga hinihin natin sa Malacanang Manangted. Pero nag-iisa lang ho kasi deputy, so may executive director, tapos may deputy, nag-iisa lang din ho yan. Okay. So, opo. Pero wala pa pong executive director. Wala pa ho. Sige. Mainam po ito kasi nga, pag may sumbong po kami, dito po sa mga scam na ito, kayo po yung aming istorbohin, Director, ha? Opo. Never ho kayo nag-istorbo, Manong Ted. At saka kailangan gawin ho namin sa gobyerno yung mga pagsugpo at pagsawataan ng mga scam na yan. Opo. Salamat na marami po sa inyo, Attorney, and sa ulitin po. Thank you. Maraming salamat, Manong Ted, DJ Chacha. Good morning po. True FM. Yan po si dating ASEC ng DICT, ngayon po ay Deputy Executive Director po ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center.